to Face is brought to you by Ever Bilena, EB Naturals, Love and Body Works. Nag-iinit na usapan, umatikabong bangayan, diskusyon na may resolusyon sa kauna-unahang talakseri sa telebisyon. Face to Face now with Miss Ami Perez. Happy morning sa mga sausawera at sausawera. Handa na po ba tayo sa talakan? Saan ba kayo? Sa bula o sa puti? Sa Okurayan, ready na rin ba? Okay na kami dito, Hans. Kayo, kamusta? Ay, ready na rin, Chang! Sausawa na! Saan tayo? Face to face na! Ating pag-usapan, aminan, awayan at magukrayan. Gusto mo bang makisaw-saw, tara na kaibigan, pangayan ay solusyonan. Face to face! Sinong sisipangot? Face to face! Sinong limite? Face to face! Ang mga problema? Face to face! Pag talikuran, harapin mo, face to face! Saang lugar man kayo sa mundo at anuman po ang ginagawa ninyo, hello mga kapatid! Para po sa mga magulang na tumataguyod sa kanila pong mga anak, sa kahit na anong paraan para makatapos po sila ng pag-aaral. Abay, saludo po kaming lahat sa inyo at syempre, para po naman sa ating mga mahal na guro na wala pong sawang nagtuturo at talagang nagpapasensya po sa kanilang mga estudyante. Abay, saludo rin po kami sa inyong lahat. At lahat po kami dito talaga naman pong habang ginagawa niyo yan ay kasama rin naman ninyo kami kada umaga. Kaya naman po, we'll make sure na mag-enjoy po kayo sa isang oras dito sa aming programa dahil isa na naman pong issue ang ating pong susubukan at pipilitin po nating ayusin at resolbahin. Kaya tutok lang kayo. Pero bago yan, basahin muna natin ang ilan sa mga comments ng ating pong mga sausawero at sausawera online mula sa ating fan page sa Facebook. Ito galing kay MJ Lacorte. I really enjoy watching your program every morning. Naku, salamat po. Before, akala ko mababaw na palabas. Pero nung napapanood ko, may natututunan ka in every aspect. As a wife and mother, marami akong natututunan sa programa ninyo. Salamat po. Kaya na-inspire ako na sana ay maka-face-to-face ko yung taong nakasakit sa akin before para maayos namin yung problem sa pagitan namin. More power to your show and God bless you. Maraming salamat, Miss MJ. At alam niyo naman, syempre yung pagbigay ng kapatawaran kapag ka talaga galing sa puso natin, kahit hindi niyo na nasabi dun sa tao na yun na pinapatawad niyo siya, abay parang pinatawad niyo na rin, hindi ba? O ito naman, galing kay Mary Ann Austria Pacheco. Hello po. Chang, Ami, araw-araw po kaming nanonood ng face-to-face at parte na ng routine namin araw-araw ang panonood nito. Hindi kumpleto ang araw namin ng biyenan ko. Kung hindi namin kayo napapanood, maraming magandang aral na kapupulutan na nagsisilbi o magsisilbing gabay sa bawat manonood. 1 month po akong naka-leave dahil kakapanganak ko lang. Abay, congratulations! At sa isang buwan na yon, wala po akong pinalampas na episode ninyo. More power po sa inyo and God bless. Maraming salamat and congratulations sa iyo, kapatid. Sa mga lagi pong nakikisawsaw online, maraming salamat po sa inyong lahat. Talaga pong na-appreciate namin ang bawat mensahe po at opinyon na pinapadala nyo sa aming programa. Ako pa rin po, ang inyong Chang Ami nagsasabing kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. At eto na ang laging handa para bigyan kayo ng pagmamahal at ngiti sa araw-araw. Abay, walang iba, kundi ang napakabait, napakasipag magtrabaho ang nag-iisa. At napakabait na anak ha, sobra to sa kanyang nanay, mahal na mahal niya ang ating kapatid na si Hans Mortel. Nako, Chang, thank you. Pag napanood to ng mami ko, sa unang-unang sasabihin nun, hindi! Oh, nag-agree siya! Hindi.
Alam naman ng mami ko at ng aking mga sisters na sobrang love ko sila. Naku, kaya nga natutuwa ako, Chang. Dahil sa ating programa talagang naikakalat natin na unang-una sa lahat, dapat ang minamahal, pamilya, lalong-lalo na ang mga bata. At syempre, merong 3 tao bukod sa iyo, Chang, na nagpapaalala niyan sa ating mga nagiging bisita. Di ba? Walang iba kundi ang ating trio tagapayo. Nako, lalo na sa panahon ngayon, madaming gumagraduate. Nako, I'm sure itong 3 to, ang kanilang pangarap ay graduate din ang ating mga bisita mula sa magulo at masalimuot nilang mga buhay. Kaya naman, kilalanin na po natin sila. Una po ang ating legal expert, isang guro ng abogasya mula po sa College of Law ng University of the East. Nako, ang aking pong talagang hinahangaan, Attorney Benedicto Acosta Jr. Ang ikalawa naman nating tagapayo, ito ang parang humalili sa aking older sister na ngayon ay nasa Amerika na. Ngayon, siya ang older sister ko dito sa ating programa. Wala pong iba kundi ang aking ate at family counselor din ninyo, si Dr. Camille Garcia. Ang ikatlo naman nating tagapayo, eto, daddy ng lahat. Hindi lang ng ating mga bisita, kundi ng libu-libong taong pumupunta sa kanya tuwing linggo sa St. Peter's Parish. Wala pong iba, ang ating spiritual advisor, ang patuloy na naglalapit sa atin sa salita ng Panginoon, Father Sally Merida. 3 tao na pag pinakinggan nyo, para talagang mga guro upang tayo ay mas mapunta sa maayos na buhay. Siyang, ano na naman ba ang problema ng ating mga bisita? Pustahan, gamitan, agawan. Abay, ano na ang nangyayari? Ito po ang ating face-to-face issue of the day. Galit na galit daw itong si Jenny dahil pinagpustahan daw ang kanyang jowa. Kasi nagkaroon sila ng one-night stand ng asawa ko. Sinabi sa akin ng kapatid ng asawa ko, barkada na Angel ay pagpustahan daw po kung makukuha daw niya yung asawa ko. Sinugod ko siya tapos tinakbuhan niya ako. Naglilong po ang mga barkada ko. Gabi po yun, siguro mga 7. Sabi sa akin ng barkada ko babae, ang cute niya, kaya mo ba yan? Oo naman, kaya ko. Tansyawa ng mga barkada. Matagal ko na siyang crush din ganun. May nangyari sa amin. Makita lang kita kahit saan. Tinakbuhan mo ko dati pero ngayon hindi mo na matatakban. Wala lang yun, gusto naman din ng asawa mo Kung kasapakin mo ako, papatulan din kita. Kanino kayo pupusta sa awayan ng magkaibigan? Kay Angel o kay Jenny? Tara na at simulan na ang talakan! Mga kapatid, para ilabas ang lahat ng kanyang galit dahil sa pagse-set up daw sa kanyang live-in partner para maangkin ito. Kasama na po natin at magsasalita na si Jenny Rivera. Pasok! Jenny, magandang umaga sa'yo. Bakit mo nasabing na-set up yung iyong live-in partner? Kasi galing po siya sa trabaho pa uwi. Tapos naharang siya nila Angel, nag-inuman. Tapos nagpustahan daw po sila na makukuha ba daw ni Angel yung asawa ko. Teka muna, sino si Angel? Yung babae pong one night stand ng asawa ko. Paano mo na lamang naka one night stand? Sinabi po sa akin nung kapatid ng asawa ko. Teka muna, anong pangalan muna ng iyong asawa? Richard po. Richard, kayo ba ay kasal? Hindi po. So kayo ay nagsasama lamang. Ang pangalan ng kapatid niya ay? Emerson po. Emerson. Bakit naman nasabi ni Emerson sa'yo na merong nangyari sa pagitan ni Angel, nitong Angel, at ng iyong kinakasama na si Richard? Usap-usapan po sa barkada. So, sino ang nakarinig dun sa sinabi na yun ni Angel? Yung barkada po ni Emerson. Tapos, kwento lang po kay Emerson. O, paano sinabi ni Emerson sa'yo? Sinabi sa akin ni Emerson pag-uwi. Kasi nauna si Emerson umuwi bago yung asawa ko. Tapos, sinugod ko po si Angel nung kinaumagahan po. Saan mo siya sinugod? Sa kanila po. Sa kanila? Opo. Bakit hindi ka sa kinakasama mo nagalit? Kasi po may tinatago po kasi ako sa asawa ko. Hindi, sinabi mo ba kay Richard na alam Hindi mo? po. Hindi ko sinabi. So sinugod mo si Si Angel? Angel lang po yung sinugod ko. Anong sinabi mo sa kanya? Inanakbo po siya nung hahampasin ko siya ng kahoy.
Oo naman din. Hindi Talagang na kami tatakbo nagkita siya. that time eh. So, hindi kayo nag-abot. Hindi mo siya nakita, hindi mo siya nakausap. Hindi po. Si Richard, hindi mo na rin kinumpronta. Hindi po. Bakit? Natatakot po kasi ako eh. Kayo ba ni Richard may taon nang nagsasama? Opo. Mga ilan? 1 taon po. 1 taon. Sino ang kasama ninyo sa bahay? Si Emerson po. Sino pa? Kami lang po 3. Pero talagang naniniwala ka dun sa sinabi ni Emerson na may nangyari kay Richard at kay Angel. Opo. Pero wala kang katibayan. Malandi po yun eh. Anong nakikita mo para masabi mo Nakikita yun? kong naipag-inuman sa iba't ibang lalaki. Nasaan ka nung gabing yun? Bakit hindi Nasa ka bahay kasama lang ni po. Richard? Nasa bahay lang po. Pauwi kasi si Richard sa amin nung galing trabaho. Tapos yun yung nangyari na dumaan nga doon sila kila Angel. Nag-inuman, napatagay siya. So yung Angel ang alam mong pumilit kay Richard na uminom? Opo. Totoo nga kayang may nangyaring pustahan at yung sinasabing ang pagsiset up. Para patas po ang laban, mga kapatid, pakinggan naman natin ang depensa ng sinasabing nag-set up at nagpatagay. Ito na po, si Angel de la Cruz. Pasok! Sandali lang. Pakihawakan ng mga blouse. Diretsa ang tanong, Angel. Nakipagpustahan ka nga bang maangkin si Richard nung gabing yon? Oo. Bakit? Type ko naman po siya eh. Type ko din po siyang matagal na eh. Oo, type naman pala. Mas iinit pa ang pustahan. Ang usapan po pala sa paghaharap ng face-to-face ni na Jenny at Angel. Kaya mga kapatid, huwag kayong bibitaw at magbabalik po ang face-to-face. Ano ba yung naging pustahan na yun? Kung makakuha ko po si Richard, kung may mangyayari po sa amin ngayon, nung gabi po noon. Ganun lang ang pustahan. Nakakadilim nga ng paningin. Harapin mo, face to face. Face to Face is back to Face to Face dito sa TV5. Pinagpupustahang maangkin ang kinakasama or pinagpustahan na maangkin ang kinasama ni Jenny na si Richard. Kaya nagngingit-ngit itong si Jenny kay Angel sa nangyari at nakuha ni Angel ang gusto niya. Kaya abot hanggang langit ang galit ni Jenny. At ito lang ang unang pagkakataon na sila'y nagkita ulit matapos nung araw na sinugod ni Jenny si Angel at hindi kayo nagpang-abot. Tumakbo ka ba? Totoo yun? Opo. Kapal mo ah. Talaga. O naagawan ka, magdidilim din ng paningin. Gusto Ano ba ang nangyari nung gabing yon? Dumaan si Richard, tama? Opo. Okay. Ang kainuman mo, ang kasama mo ay sino? Mga barkada ko po, bali ano po kami. Sino? Nandun ba si Emerson? Nandun po. Okay. 4 po kami babae, 2 lalaki. Bali, dumaan Si po Emerson at saka sino yung isa? yung isa pong tropa namin na lalaki. Bali, dumaan po si Richard. Sabi po ng barkada ko, sino yan? Si Richard, yung asawa ni Jenny, yung... Gaano ka totoo na nagpustahan? Ano ba yung naging pustahan na yon? Kung makakuha ko po si Richard, kung may mangyayari po sa amin ngayon, nung gabi po noon. Ganun lang ang pustahan. Nakakadilim nga ng paningin. Oh. Sandali! Bakit parang ikaw pa ang matapang, Angel? Wala lang po siya mapapala kay Jenny.
sabi ni Jenny, mas kilala ka daw dun sa lugar ninyo na laging nakikipag-inuman sa mga lalaki. Totoo ba ito? Opo. Ah. So, balikan natin yung gabing yun. Dumaan si Richard. Pinatagay nyo. Opo. Tumagay naman. Opo. Umupo. Opo, siguro mga ano po, siguro mga nakalimang inom din po siya. So, naka 5 shot, 5 bote. Ano yun? 5 shot lang po ng baso. Ah, 5 shot ng Opo. baso. So, tapos, naka 5 tagay si Richard. Anong nangyari? Yun po, pinagpustahan po namin kung makukuha ko po. Sabi ko, oo, makukuha ko yan. Anong pustahan nyo nga? Pera? Hindi po, kumbaga... kumbaga nga po. Ganda lang. Kumbaga, ganon. Opo. So, ikaw ang unang nagpakita ng motibo. Opo. Inakit mo si Richard. Parang gano'n na nga po. Wala kang ganda. Pero alam mo, matagal na silang magkarelasyon ni Jenny, hindi ba? Opo. So, nung gabing yun, may nangyari nga sa inyo ni Opo, Richard. may nangyari po sa amin. Pero hindi ka ba natakot, Angel, na malalaman at malalaman ni Jenny? Oo, alam naman po yun eh. Talagang gusto mong parating? Opo. Sanay ka Dahil na. matagal na akong galit dyan Kasi, eh. Kung O, sandali lang, Angel. May intensyon ka ba talaga na agawin si Richard kay Jenny? hindi po, bali, pinagtiripan ko din po siya. Sino ang pinagtripan mo? Si Richard po. Ah, so ginamit mo lang si Richard. Parang gano'n na nga po. Pero matagal ko na po talaga siyang crush. Nung gabing yun na may nangyari, pagkatapos nun, kinabukasan, hindi na kayo nag-usap, nagkita nitong si Richard? Hindi na po, bali, sumugod na po siya sa amin eh. So, Angel, ano ang napala mo dun sa nangyaring nakipagpustahan ka, inakit mo si Richard, may nangyari sa inyo ni Richard? Well, gusto ko rin po na matikman si Richard eh. Ano naman ang sinasabi mo dyan, Hans, na karinderya? At parang pumapalakpak pa yung mga katabi mo sa ula. Di ba, Chang, yun yung parang term, yung parang kang karinderyang bukas sa lahat ng gustong kumain. Ay. Basta nakalimutan ko yung movie. Si Sharon Cuneta at si Sherry Hill. Oo, parang yon. Tama ba? Sinong may tanong? Nag-isip ako tuloy. Para sa'yo, Ate Angel, syempre katulad mo, babae rin ako. Hindi ka ba nahihiya na na kailangan pang maipagpustahan para lang makaakit na isang lalaki? Babae ka naman, dami-daming lalaki sa mundo. Pwede ka pong pumili ng iba, hindi may kinakasama. Tsaka wala kang pakialam. At saka isa pala, Hans. Ano po? Vilma Santos pala yun, tsaka Dina Bonnevie. Ayun. So parang ang nangyayari, nagpapagandahan sila na parang gusto patunayan ni Angel na mas maganda ka kay Jenny. Ito naman si Jenny, parang mas maganda ako sa'yo. Hello, parang ganon. Yung ba yung problema? Parang ganun ba ang nangyayari dito, Dr. Camille? Kasi parang nandahil lamang sa pustahan, dahil sa gustong ipakita kung sino ang mas maganda sa kung sino at kung sino ang, mapusok. At medyo parang merong adventure, may thrill, may ganon. Hindi na pinapahalagahan ng pagkababae. Ganun na ba? Totoo yun, Chang eh. Parang kitang-kita mo dito na talagang pati mga babae ngayon ay nasusubukan mo na rin na meron na rin pagka-thrill sa mga adventures na gusto nilang pasukan. At karaniwan, yung sa pagiging adventurous nila ay talagang sila rin ang napapahamak. Kasi hindi lang naman dito nakataya ang pagkababae ng isang tao. Kundi sabihin na natin pati yung respeto na maaaring ibigay sa mga babae talagang mawawala. Pag nakikita nga naman na ganito ang ginagawa nilang sabihin na natin, halos ihain ng kanilang mga sarili. Siguro, ikaw na rin mismo ang gumawa ng paraan para ibaling mo yung pagkagusto na yon. Kasi ang nangyayari dito, talagang wala namang pag-ibig eh. Walang love na namumuo. It's truly, ang pinapakita, lust. Hindi na natatakot na pwedeng mabuntis, pwedeng magkasakit.
wala eh. It's just the thrill of it. Pero kung titignan mo, talaga magkakaroon ng posibilidad na dito ka talagang pwede magkaroon ng sakit, dito ka pwedeng magkaroon ng sabihin na natin ng mga magiging susunod na problema, lalo na kung ikaw ay mabubuntis. Talagang sunod-sunod eh. Hindi lang talaga yung sa pagpapamilya. Yun talagang sa pagiging, sabihin mo yung mga susunod na problema. Dahil kasi, maaring pamilya mo rin ang magiging kalaban mo dito. Maraming salamat, Dr. Camille. Naku, maging babala sana yan. Hindi lamang para kay Angel at kay Jenny, kundi sa lahat ng mga kababaihan. Hindi lahat ng bagay ay nadadaan sa pustahan. Pero, ngayong umagang ito, tignan nga natin, ano ba ang sigaw at opinyon ng mga kasausawa natin dito sa Broadway Centrum? Ano kaya ang mas kulay na aangat? Pula kaya o puti? Sa ating botohans. Sa kaya ako pupusta? Ganito, bumoto na lang muna kayo. Botohans tayo, pula o puti. Go! Aba. Parang ang nakikita kong kulay lang sa ngayon, puti. Ibig sabihin, kung pumusta ako sa puti, abay mukhang malaki ang ipinapanalo ko na siguro sa ngayon. Yan ang resulta ng ating botohans, Chang. Maraming salamat sa ating mga kasausawan. Siya daw ang nagsabi kay Jenny doon nga sa nangyaring pustahan at setup sa pagitan ni na Angel at ng kuya niyang si Richard. Bakit nga ba niya sinabi kay Jenny? Ano nga ba ang motibo niya? Alamin natin mula kay Emerson de Guzman. Pasok! Emerson, ano ba ang dahilan? Bakit mo nasabi kay Jenny na may nangyari kay Angel at kay Richard? Anong motibo mo? Galit po kasi ako sa kuya ko eh. Bakit ka galit sa kuya mo? Masyado po siyang siloso. Meron bang dapat pagselosan yung kapatid mo? Yun nga po eh. Ba't nga po, mahilig po siya parang naiinggit siya pagka binibigyan ako ng mama ko, pinapadalaan, ganun. Puro sa akin na lang daw po. So yun ang dahilan kaya't sinabi mo kay Jenny na may nangyari kay Richard at kay Angel. Opo. Para magka-problema naman ang kuya mo, ganun ba? Para makaganti po ako. Bakit kailangan gumanti ni Emerson kay Richard? At bakit ganun na lamang ang galit niya? Gaano pa sila ka-close ni Jenny? At may revelasyon nga ba si Emerson sa pagbabalik po ng face-to-face? Tatanungin kong lahat yan sa kanya. Kaya katutukan niyo. Bakit? Ano bang kasalanan mo kay Richard? Malaki po. Ano yung malaki na yun? Tukol po sa amin ng kapatid niya. Sandali lang! Uy, in fairness, hindi lumapit sa akin, muntik lang, ganun. Harapin mo, face to face. Dito sa TV5. Kami po yung nagbabalik dito sa paborito ninyong talakserye. Galit po si Jenny kay Angel dahil nga sa ginawang pagse-set up sa ka-live-in niyang si Richard. At nalaman ito ni Jenny dahil nga sa sinabi sa kanya ni Emerson. So ang sinasabi mong dahilan, Emerson, kung bakit mo sinabi kay Jenny dahil galit ka sa Kuya Richard mo? Opo. Kaya po ako nagalit sa kanya kasi po, mahilig ako pa sa mga barkada ko. Pagka nagiinom kami. Mahilig po siya saway na ako kahit wala naman sa lugar. Eh baka naman kasaway-saway ka. Hindi po. Okay, balikan natin yung gabing yun. Kasama kang umiinom ni na Angel. Opo. Nung gabing yun, nakita mo na umupo yung kapatid mo at nakipagtagayan. May nagsabi lang po sa akin ng umaga pagkagising ko. So... Barkada ko rin po, lalaki. Anong sinabi sa'yo? Anong eksaktong pagkakasabi sa'yo? Tol, yung utol mo, nagkaanuhan sila ni Angel dun sa may Naku, inuman, sabi gano'n. Nagkainuman? May nangyari daw po. Sabi gano'n. Okay. So matapos ikwento sa iyo nung kaibigan mo, bakit hindi mo muna kinausap ang Kuya Richard mo? Kinumpirma mo muna kung totoo o hindi bago ka dumiretso kay Jenny.
Bakit kay Jenny kagad? Kasi nga po, galit nga po ako sa kuya ko eh. Dinirekta ko na po sa kanya sabihin. Close ba kayo? Opo. Nirirespeto mo naman na siya ang karelasyon ng iyong kuya at nakatira kayo sa isang bahay. Opo. Jenny, kanina, balikan lang natin, may nabanggit ka na parang ang sinasabi mo, mayroong kang kasalanan kay Richard. Kaya sabi mo, hindi mo magawang tanungin si Richard kung totoo na may nangyari kay Richard at kay Angel. Opo. Bakit? Ano bang kasalanan mo kay Richard? Malaki po. Ano yung malaki na yun? Tukol po sa amin ng kapatid niya. Sandali lang! Uy, in fairness, di lumapit sa akin, muntik lang, ganun. So, liwanagin ko lang ulit. Talaga? Talaga. Jenny, ano yung kinakatakot mo kay Richard na sinasabi mong kasalanan mo kay Richard na malaki na may kinalaman si Emerson? Naging kami po ni Emerson. Sandali lang, Angel. So, naging kayo ni Emerson? Opo. Paano nangyari yun? Itong January lang po, nung nagkainuman po kami. Totoo yon, Emerson? Opo. Oh, tapos ikaw pa may ganang magalit sa kapatid mo? Hindi, yun nga po yung gumaganti po ako time na yun eh. Ayun po yung time na gumaganti po So, ako gumaganti ka sa kuya mo, kaya ginagamit mo si Jenny? Opo. Alam ba ni Richard to? Hindi po. Jenny, kailan nagsimula ang lahat ng to? Yung January lang po. Bakit? Nung nalasing po ako. Paano nagsimula? Yung nagliligpit na po ako. Mamalinis Si ka Uya pa? na po yung mga barkada ng Emerson nag-inuman sa bahay. Nagliligpit po ako. Oh. Kasali po ako sa inuman nun. Tapos niyaya po ako ni Emerson. Nasaan si Richard nung Tulog gabi niya? na po. Lasing na po. Tulog. Sabi mo sa isang bahay lang kayo, hindi ba? Opo. Nasa kabilang kwarto lang si Richard at tulog? Opo. Nasaan kayo ni Emerson? Nasa, ano po, sala. Kaya hindi mo nagawang magalit kay Richard dahil alam mong may ginagawa ka rin na hindi maganda. Sana nakipaghiwalay ka na lang kay Richard. Mahal ko po si Richard eh. Sa tingin mo kaya kung malaman niya ito, mahal ka pa rin niya? Ilang beses na may nangyari sa inyo ni Emerson? 5 po. So, papaano mo nasabing mahal mo si Richard? Kung Bago lang po umabot kasi hanggang 5. Bago lang po nangyari. Tuwing nalalasing lang po. Kaya nga po hindi ko magawang magalit sa kanya kasi may ginagawa po ako eh. Emerson, ano ba ang pinakamalalim na ginawa ng kapatid mo sa iyo? At ganito ang ganting ginagawa mo? Sige nga. Lagi niya na lang po ang pinapahiya sa mga barkada ko. Kahit sa trabaho po, mahilig po siya magpahiya eh. Dahil lang doon, ito ang isusukli mo. O dahil may gusto ka rin kay Jenny? Gusto rin po ako sa kanya. Nang dahil lamang sa madalas kanyang pinapahiya, paano ka ba niya pinapahiya? Nagalit siya sa akin yung binanatan niya nga ako na yung guest niya nga po napunta sa akin. Binanatan niya nga po. Ano bang trabaho niyo? Massage po. Sa massage kayo? Opo. Oo. Ano yung mga customer niyo? Mga bakla po. Ha? Mga bakla po. Okay. So, nagkaroon ng agawan sa customer? Hindi ko naman po inagawi. Oo. Bali ako po yung type ng regular guest. So, dun sa masahe, meron pa bang ibang pwedeng, extra service? Kunyari, palinis ng tenga. Hindi ko alam paano itanong. Ha? Tawa-tawa ka dyan, Hans Mortel. Wala po. Ano lang po, massage lang po, tapos bibigyan po kami tip. Okay. Walang palinis, tenga.
Wala naman po. So, kumbaga yung inyong pinagtatrabahuhan ay strictly massage lang. Ayun. Pero pinlano mo ba talaga itong paghiganti mo na to sa kuya mo? Nakasama doon sa plano mo ay ang akitin si Jenny? Parang gano'n na po. Gusto mo lang o love mo? Gusto ko lang po. Gusto lang. Masasabi ba, attorney, na yung nangyari dito, yung tinatawag na, ano ba yan, yung seduction? Kasi pareho yung kaso nila halos pareho Si Angel, inakit si Richard. Ito namang si Emerson, inakit din itong si Jenny. Parehong pinagplanuhan nila. Pagka ganun po ba, merong pwedeng isampang kaso laban sa kanila dun sa nangyari? Ang ating pong revised penal code ay meron pong dinefine na crime of seduction. Na ito po ay, unang-una, ang elemento po ito, ang offended party o yung biktima rito ay dapat babae, na ang edad ay mula 12 anyos at hindi hihigit ng 18 years. Ano po? At ito ay of good reputation. Kahit ito ay balo, ay papasok doon kapag siya ay naging biktima ng pang-aakit. Tingnan natin, ano po? Pang-aakit ng isang lalaki at dahil sa ginawang pang-aakit ng lalaki, sila ay nagkaroon ng sinasabing sexual intercourse o sabi nga carnal knowledge. So dito, hindi po pasok si Angel dahil lalaki po yung kanyang naging biktima. Gayon na rin siguro dito kay Jerome, Emerson. Kay Jenny. Kay Jenny dahil mukhang wala nang sa edad. Lagpas na upang pumasok doon sa seduction itong si Jenny. Marami pong salamat, Attorney Acosta. Sabi mo, Jenny, sandali lang ang naging relasyon nyo ni Emerson. Bakit masasabi mong relasyon siya? Nagsabihan ba kayo ng I love you? Hindi naman po. So tuwing nalalasing ka lang at nalalasing siya, may nangyayari? Opo. Paano ito nahinto at kailan ito nahinto? Nung January lang po. Sino ang nagsabing ihinto na natin ito? Ako po. Paano mo sinabi kay Emerson? Sinabi ko, ihinto na namin kasi naaawa na ako sa asawa ko. Paano kung hindi maunawaan ito ni Richard? Tatanggapin ko na lang kung anong gusto niya. Mga kapatid, makasama na po natin ang dahilan ng lahat ng ito. Ang sinasabi pong ka-live-in ni Jenny na sinetap naman daw ni Angel at kapatid ni Emerson na umaming may nangyari sa kanila ni Jenny. Narito po at alamin natin ang kanyang reaksyon sa lahat ng ito. Si Richard Bautista. Pasok! Narinig mo lahat ang aming pinag-usapan. Una, ang problemang na-set up ka nga ba talaga ni Angel? Parang ganun na po yung nangyari. Kasi nung napatagay na rin po ako Hindi na po nakaalis nung araw na yun Nalasing ka? Opo, napainom po ako ng marami. Sa makatuwid, inaamin mo na totoong may nangyari sa inyo ni Angel? Opo. Yung nangyari po sa amin. At nung kay Emerson, kay Jenny, ngayon mo lang nalaman? Ngayon ko lang po talaga nalaman to. Gaano katotoo na galit sa'yo si Emerson dahil lagi mo siyang pinahihiya? Hindi ko po alam sa kanya. Ni minsan, hindi ka ba kinutuban na merong mali na nangyayari o hindi tama na nangyayari kay Jenny at kay Emerson? Hindi naman po kasi tiwala naman ako sa kanya Kasi magkasama na kami lumaki ng kapatid ko Parang nagkaroon ako ng sa kanya tiwala. Bakit nga ba nagawang paglaruan ni na Jenny, Angel at Emerson ang emosyon ni Richard? Malalaman po natin lahat ng yan sa pagbabalik po ng nagbabagang
kaisa-isang talakserye on Philippine TV, ang Face to Face. Sa pagsasama nyo ng isang taon ni Jenny, Richard, umasok ba sa isipan mo na magagawa ni Jenny ito sa'yo? Hindi po. Kasi mahal na mahal ko naman siya eh. Tsaka alam ko naman na mahal niya ako eh. Pero sa palagay mo ba, karapat-dapat si Jenny sa pagmamahal na binibigay mo? Miss Amy Perez would like to thank the following. TV5. Sa mga ngayon lang tumutok, galit po si Jenny kay Angel dahil nga sa ginawa nitong pagsiset up sa kalibid niyang si Richard. At matagal na may gusto daw itong si Angel kay Richard, kung kaya't nakipagpustahan si Angel na makukuha niya si Richard nung gabing yon. At alam ni Emerson ang lahat, pero hinayaan niyang mangyari ito at siya pa mismo ang nagsumbong kay Angel. Matapos yung nangyari na yon, Richard, sa inyong dalawa ni Angel, hindi na kayo nagkita pang muli? Hindi na po. Hindi na kayo nag-inuman ulit? Hindi na po nangyari yun. Wala na pong nangyari pangalawa. Oo. Matapos mo marinig ang lahat ng mga sinasabi nila kanina, Richard, parang nakikita ko sa mukha mo ngayon na hindi mo malaman kung totoo ba itong naririnig mo, na parang naluluha ka na hindi ko maintindihan. Masyado pong masakit eh. Siyempre, kapatid ko po yung umano sa asawa ko. Hindi ko maiisip na magagawa niyo po sa asawa ko yun. Alamin nga natin, Hans, kung naunawaan din ang ating mga sausawero at sausawera. Boto Hans tayo. O, pula ba o puti? Go! Okay, malinaw na malinaw ang boto ng mga sausawero at sausawera ay puti. Siguro dahil nga naiintindihan nyo na yung nagawa ni Richard, dala nung parang sinadya naman kasi ni Angel na akitin siya. Samantalang yung nangyari naman kay Emerson at kay Jenny, nagkalasingan nga lang kasi sila. Siguro yun ang dahilan kung bakit maraming nakikisimpatya kay Richard Chang. Yan ang resulta ng ating boto, Hans. Sa pagsasama nyo ng isang taon ni Jenny, Richard, pumasok ba sa isipan mo ni minsan na magagawa ni Jenny ito sa'yo? Hindi po. Kasi mahal na mahal ko naman siya eh. Tsaka alam ko naman na mahal niya ako eh. Pero sa palagay mo ba, karapat-dapat si Jenny sa pagmamahal na binibigay mo? Mga kapatid, magkapatid po ang naiipit sa gulo ng dalawang babae. Sa punto pong ito, bibigyan natin sila po ng pagkakataon na maka-face to face at makausap ng heart to heart ang ating pong mahal na trio tagapayo. At muli ang hangad namin, sana po, kung hindi man maayos ang relasyon ni na Jenny at Richard, sana man lang ay ang relasyon po ng magkapatid na sina Emerson at Richard ay maayos pa. So, sa'yo, okay lang na hindi na kayo pa rin na magkasama? Kahit na sabihin mo kahit paano, magsususpecha ka pa rin, may mga pagkakataon na gano'n. Yung bang bahay na tinitirhan nyo sa magulang nyo? Opo. Sa nanay nyo? Sa nanay. Binigay ng nanay nyo upang tirhan nyo pareho? Ay sino ang magpaparaya upang magkalayo kayo? Alam po namin na kahit paano ay bibigyang halaga ninyo ang binigay na counseling ng ating pong tagapayo. Bago lang po tayo magwakas ngayong umagang ito, meron silang mensaheng nais na iwan sa inyo. Simulan ko po kay Attorney Acosta. Ang nangyaring ito sana sa inyo ay maging aral na hindi gayong-gayon ang pagkikipagrelasyon. Hindi gayong-gayon ang sinasabing pagmamahal, lalo na sa kalagayan ni Richard. So ang advice ko sa magkapatid na ito ay kung maaari, iwasan na nila pansamantala si Jenny. Kung pwede, si Jenny, bagaman nakikisama ngayon sa bahay nitong magkapatid, ngunit alalahanin mo na Jenny, ikaw ay maaaring maipit sa nag-uumpugang bato. So, precaution ko lang,
Sana ngayon at nangyari na ito ay mag-isip-isip ka na dumistansya ka muna. Sapagkat hindi natin masasabi kung ano ang daluhong na mangyayari sa iyo, no? Iba ang emosyon ng mga lalaki, lalong higit magkapatid itong na-involvean mo. Maraming salamat po, Attorney Benedicto Acosta Jr. Dr. Camille? Nung nakausap ko si Richard, natutuwa naman ako sa kanyang sinabi na ang talagang gusto niya ay magkaayos silang magkapatid. At dito nakikita niyo na talagang pinalalabas at pinaiiral ni Richard ang pagiging kuya niya, bagamat sila ay magkaiba ng ama. Nung nahiwalay sila sa kanilang ina sa edad na 16 yata si Richard, talagang pinangatawan naman niya yung pagiging kuya. Kaya lang nga, talagang inaamin din niya na nasasaktan din niya si Emerson, lalo na pag may katigasan ng ulo. At the same time, siguro ito na rin ang paraan na talagang pag-isipan niyo na tuwing kayo ay iinom ng alak, hindi niyo pwedeng sabihin na ang alak ang mag-iimpluwensya sa iyo para gumawa ng ganyan ng kapusukan. Dahil maaaring lumalakas ang loob nyo, pero nasa utak nyo yung talagang gusto nyong gawin yung pangyayari niya na gusto nyong may mangyari sa inyo. Marami pong salamat, Dr. Camille Garcia. Reverend Sunny? So nakita kong problema dito sa dalawang panig. Isa lang na kikita ko at na pag-alaman na pagkukulang o problema dito ang hindi pagpapahalaga sa relasyon. Kahit anong relasyon dapat bigyan ng halaga. Relasyon mo sa iyong Panginoong Diyos ay hindi dapat pabayaan dahil doon tayo kumukuha ng lakas sa Diyos. Sa relasyon ng magsing-irog o magkasintahan. Kung nagmamahal kayo sa isa't isa, nandyan ang elemento ng pagiging matapat, sa English, fidelity or faithfulness. Sa pagiging magkapatid, ganon din ang nangyari. Dahil ikaw, Emerson, ay medyo nagkaroon ka ng sama ng loob sa kuya mo. Ano ang pumasok sa isip mo? Ang paghihiganti. At ano ang paghihiganting yon? Yung panunukso mo sa kanyang kinakasama. So, naging dahilan rin na nagkaroon ng lamat ang iyong relasyon bilang magkakapatid. So, hindi sana magkakaroon ng problema ng ganito kung ang bawat isa ay nagiging matapat sa kanyang relasyon kahit nino man, kahit sa kapwa-tao. Kaya tayo po ay nagkaroon ng isang aral ngayon na kung nais natin magkaroon ng magandang ugnayan, walang problema, ang kinakailangan lamang maging matapat ka sa iyong minamahal. Salamat. Marami pong salamat, Reverend Father Sunny Merida. Napakaganda ng mga pinunto ni Father ngayong umagang ito, Richard. Una sa lahat, pinapahalagahan namin dito ay ang relasyon ninyo ni Emerson bilang magkapatid. Emerson, may nagawa kang hindi maganda sa kuya mo. Nariyan siya, bibigyan kita ng pagkakataon. Sorry sa mga nagawa kong kasalanan. Hindi na maulit yun. Sorry sa mga nagawa ko sa'yo, Jen. Sorry talaga. Angel, meron ka rin naging pagkakasala kay Jenny at kay Richard. Narinig mo nga ang sinabi ni attorney at ni doktora. Sana din bigyan mo ng pagpapahalaga ang iyong pagkatao at ang iyong pagkababae. Naging klaro ba yun sa'yo, Angel? Opo. Jenny, sorry sa nagawa ko Basta tayo. Jenny, mula nung nag-umpisa tayo, Jenny, hawak mo na ang tissue na yan. Alam naming nagsisisi ka sa ginawa mo. Nagsisisi ka sa nangyari. Kasi nakikita namin yun kung paano mo durugin yung tissue na hawak mo.
Bibigyan kita ng pagkakataon na humingi ng tawad kay Richard. At sana rin, maging handa ka kung ito man ay tanggapin ni Richard o hindi. Nasa sa inyong dalawa na yan. Rerespetuhin namin kung anong magiging desisyon ninyo. Tabi. Kahit na napakasakit ng ginawa mo sa akin. Kung ginawa rin ako yung hindi maganda, sana patawarin mo rin ako sa ginawa ko sa'yo. Parehas na nagkamali eh. Sana ituwid na lang natin lahat ng pagkakamali natin. Hindi na maulit. Yun lang. Tanong ko ngayon, Richard, magsasama pa ba kayo sa isang bahay kasama si Emerson? At kaya mo pa bang pagkatiwalaan si Jenny at si Emerson? Puro po, lalayo na lang po kami. Sinong kayo? Iiwalay na lang po kami ng asawa ko. Para hindi na po maulit yung bagay ng mga nangyari. Narinig mo yon, Emerson? Po. Tanggap mo yon? Bubuod na lang po ako. Para hindi na po ako nakakaabala po sa kanila. Mapalad ka pa rin, Jenny, at mapalad ka pa rin, Richard, dahil talagang mahal ninyo ang isa't isa at kaya ninyong ibigay ang kapatawaran at kaya ninyong kalimutan ang lahat ng ito at magsimula ulit. Sana nga, gaya ng sinabi ni Father, pahalagahan nyo ang inyong relasyon bilang magkasintahan. Salamat sa ating pong mga bisita. Amina na po tayo mga kapatid, ano nga ba ang ating pong natutunan sa ating issue ngayon? Sa isyong kinasangkutan po ng ating mga bisita ngayon, nakita natin ang naging bunga ng maling pagnanasa. Maling pagnanasa ni Angel kay Richard dahil naapektuhan si Jenny. Maling pagnanasa ni na Jenny at Emerson sa isa't isa dahil naapektuhan si Richard. Sa buhay po natin, may mga pangyayaring bigla na lang pong nangyayari at bigla na rin pong natatapos. Pero nag-iiwan po ng isang masakit na karanasan. Tandaan sana natin, huwag pagnasaan ang pagmamayari na po ng iba. Maraming salamat po. At sinamahan nyo na naman kami mga kapatid sa loob ng isang oras. Thank you din sa aking co-host na si Hans Mortel. Sa Dance Squad, kina B1 at B2. Sa ating pong pinakamamahal na trio, tagapayo, ang ating mga sausawero at sausawera. Ganun din sa ating mga sausawera online. Maraming salamat mga kapatid. Higit sa lahat sa mga bisita po natin dahil sa pinagkatiwalaan po nila ang kanilang totoong kwento sa atin po. At sa mga tulad nilang gustong ibahagi ang kanilang mga problema, issues o mga bagay na dahilan po ng hindi nila pagkakaunawaan, sumulat lamang kayo sa amin o mag-email at gagawin po namin ang lahat ng aming mga kaya para matulungan po kayong marisolba ang inyo pong mga problema. Kung gusto naman po ninyo maging bahagi ng ating live audience, para po sa mga detalye, mag-email din lamang po kayo sa amin. Muli, ako po ang inyong pambansang kapitana. Ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face to face. Para po sa inyo to, mga kapatid.
Pinarir ang alak. Ang sinasabi po ninyo, hindi inaalagaan talaga ni Aling Nilda yung kanyang mga anak. Hindi, nakapagpapakain sa mga anak niya. Magulang ko pang mag-aasikaso. Anong ginagawa niya? Nasa karsada lagi, nasa kalye lagi. Kaya pamilya'y nagkawatak-watak. Kita ko na talagang nilalapastangan niya mga anak niya. Oh, wala na nga kayo sa feeling ng mga anak ninyo, pero nung nakasama nyo, sinaktan nyo. Abi, ngayon lang ako nakakitang namimiss ka, anak. Pa! Gusto ko lang makita. Pa! Hindi lang po ako, no. Pero hindi naman po ako lasing na lasing. Wow! Makisawsaw na sa Face to Face. Ngayong Huwebes, bago ang balita ang taba sa tanghaling waging-wagi ng TV5. Face to Face was brought to you by Ever Milena, EB Naturals, Love and Body Works. Jeepney driver, kumpiskado ang lisensya sa pulis.